Sa gitna ng mga banta ng sikuna at kalamidad, ang Barangay Singkamas ay patuloy na naghahanda upang mapanatiling ligtas ang bawat pamilya. Ating tatalakayin ang iba't ibang hazard o panganib na maaaring makaapekto sa ating barangay Singkamas. Kabilang na ang baha, sunog, lindol, at iba pang mga kalamidad. Isa po sa mga pangunahing hakbang sa pagbawas ng sakuna ay ang simpleng pagsunod sa tamang pagtatapon ng basura. Kapag ang basura ay naipon sa mga kanal o estero, nagdudulot ito ng pagbabara na maaaring magresulta sa malawakang pagbaha. Kaya hindi kahit ang lahat na makibahagi sa mga cleanup drive ng barangay at maging disiplinado sa pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Tandaan po natin, ang kalinisan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Isa sa mga pinakamabisang paraan upang mapanatiling ligtas ang ating pamilya sa oras na sakuna ay ang pagkapalakas ng istruktura ng bahay. Maalaga ang matibay na pundasyon at maayos na pagkakagawa ng bubong, dingding at haligi upang makaiwas sa pinsala tuwing may lindol, bagyo o malakas na ulan. Kung ang bahay ay gawa sa light materials, tiyaking ito ay maayos na kakapit at hindi madaling mapatid ng hangin o ulan. Ang matibay na bahay ay hindi lang proteksyon sa panahon ng sakuna. Ito rin ay pumunan sa kaligtasan ng pamilya sa pangmatagalan. Bilang bahagi ng kahandaan sa panahon ng sakuna, itinuro sa mga residente ang kahalagahan ng pagkakaroon ng 72-hour emergency go bag, isang bag na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. Sa loob ng 3 araw, sakaling kailanganing lumikas agad. Hindi sapat na may go bag tayo. Dapat alam din natin kung saan tayo pupunta kapag may sakuna. Kaya't mahalagang kabisaduhin natin ang evacuation routes at designated evacuation center ng ating barangay. Kung maaari, gawin itong bahagi ng inyong family emergency plan. Turuan ang mga bata kung saan ang ligtas na labasan sa bahay at ituro kung anong direksyon ang dapat takbuhan kung may sunog o lindol. Ang barangay ay may mga nakatalagang evacuation areas gaya ng Makati Coliseum at Makati Loop parking areas. Kaya't huwag kalimutang alamin ito at maging handa anumang oras. Bilang bahagi ng paghahanda ng komunidad, muling pinasigla ang mga drills tulad ng earthquake drill at fire drills sa Barangay Singkamas. Ang mga pagsasanay na ito ay mahalaga upang maging handa ang bawat residente sa oras ng sakuna. Sa panahon ng lindol, tandaan ang drop, cover, and hold on. Yumuko sa ilalim ng matibay na mesa o kaya ilayo ang sarili sa mga bintana at mabibigat na bagay na maaaring bumagsak. Huwag tumakbo agad palabas habang gumagalaw pa ang lupa upang maiwasan ang mga aksidente. Sa oras naman ng sunog, agad na lumikas gamit ang pinakamalapit na exit. Huwag gumamit ng elevator at siguraduhin bumaba ng mahinahon. Kung makaranas ng puso, yumuko o gumapang upang makahinga ng malinis na hangin. Siguraduhin alam ang mga evacuation routes at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang mga drills na ito ay hindi lamang pagsasanay, kundi akbang upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Isang mahalagang bahagi ng paghahanda sa sakuna ay ang pagkakaroon ng sariling family emergency plan. Hinihikayat ang bawat pamilya na pag-usapan at planuhin kung ano ang gagawin bago, habang at pagkatapos ng isang kalamidad. Narito ang ilang mahalagang dapat isama sa inyong emergency plan. Tukuyin ang mga evacuation routes mula sa inyong bahay. Pumili ng meeting days kung saan makikita ang buong pamilya kapag naghiwalay. Siguraduhin alam ng mga bawat miyembro ng pamilya ang mga emergency contact numbers. Maghanda ng communication plan kung paano kayo mag-uusap kapag nawala ang signal o kuryente. Planuhin ang mga responsibilidad ng bawat isa, lalo na para sa pag-aalaga ng mga bata, matatanda at may kapansanan. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano ay makakatulong upang maiwasan ang kalituan
at mapabilis ang pagtugon sa oras ng sakuna. Kapag may sakuna, hindi sapat ang pagkakaroon ng go bag o emergency plan. Kailangan din natin ng maayos na komunikasyon. Dito pumapasok ang papel ng barangay communication systems, bell alarms, megaphones, radios, at public address systems. Bilang miyembro ng komunidad, dapat po alam natin kung saan makikinig ng opisyal na anunsyo at sino ang kukontakin kung may emergency. Ilista po ang mga emergency hotlines at ituro sa inyong mga anak kung sino ang tatawagan sakaling may mangyaring di inaasahan. Tandaan, ang mabilis na komunikasyon ay maaaring magligtas ng buhay. Bilang bahagi ng paghahanda ng komunidad, nagsanay ang mga piling volunteer mula sa Barangay Singkamas sa basic search and rescue operations. Layunin ng pagsasanay na ihanda sila sa mabilis at maayos na pagtugon sa panahon ng sakuna, tulad ng lindol, pagbaha o sunog. Sa tulong ng mga eksperto, natutunan ng mga kalahok ang tamang paraan ng paggalugad sa mga apektadong lugar, ligtas na paglikas sa mga biktima, at pagbibigay ng paunang tulong habang hinihintay ang mga profesional na rescuers. Ang pagkakaroon ng mga bihasang responder sa bawat barangay ay mahalaga upang mas mabilis na makapagbigay ng tulong at mas maraming buhay ang maisalba. Hindi lang po rescuers ang dapat marunong ng first aid. Kahit ordinaryong mamamayan, pwedeng matuto. Kaya itinuro po sa mga kalahok ang basic first aid na maaaring magamit kung may masugatan, mahimatay o maaksidente sa gitna ng kalamidad. Kabilang sa mga tinalakay ay ang paglalagay ng pressure sa sugat para pigilan ang pagdurugo, pag-ayos ng spraying o pilay at pag-aalaga sa paso. Itinuro rin kung paano gumamit ng first aid kit at sino ang dapat tawagan sa oras ng emergency. Alamin at i-practice ang mga pangunahing first aid step. Baka ito pa ang pagsalba ng buhay ng mahal ninyong kaanak o kapitbahay. At hindi natin dapat kalimutan ang mga kabilang sa vulnerable sector sa panahon ng kalamidad. Kabilang dito ang mga matatanda, buntis, may kapansanan at maliliit na bata. Sa ating paghahanda, siguraduhin may designated na kasama ang bawat isa sa kanila, lalo na kung kailangan ng tulong sa pag-evacuate. Mahalaga rin may access sila sa gamot, pagkain, at maayos na lugar sa evacuation center. Tandaan po natin, walang maiiwan sa panahon ng sakuna. Alam po natin na sa bawat sakuna, may mga pinsalang naiiwan. Pero hindi po doon nagtatapos ang ating pagkilos. Tulong-tulong tayong bumangon bilang isang barangay. May mga volunteer na tumulong sa paglilinis ng lansangan, pag-aayos ng mga nasirang bahay, at pagbibigay ng relief goods. May mga kabataan, nanay, tatay, at senior citizen na nag-ambag ng oras at lakas. Pinakita natin sa pagkakaisa at malasakit, kayang bumangon ng Singkamas mula sa anumang pagsubok. Bukod sa pisikal na tulong, binigyang halaga rin ng Barangay Singkamas ang psychological support para sa mga naapektuhan ng sakuna. Mahalaga ang pangangalaga sa mental at emosyonal na kalusugan ng bawat isa, lalo na sa mga nakaranas ng trauma, takot at pagkalungkot. Sa tulong ng mga trained counselor at support groups, isinagawa ang stress debriefing, group sharing at mga aktibidad na nakakatulong sa paghilom ng damdamin. Lalo itong mahalaga para sa mga bata, matatanda at mga nawalan ng ari-arian. Dahil sa bawat sakuna, hindi lang katawan ang masusugatan, kundi pati ang damdamin. Kaya sa pagbangon, kasama dapat ang paggabay sa puso at isip. Ang ating BDRRMC ay hindi lang tagapagresponde, sila rin ang katuwang ng barangay sa pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng sakuna. Dahil sa kaalaman at pagkakaisa, kaya nating harapin ang anumang sakuna!